Hallelujah! Come on! Shall we give the Lord our best clap offering? Yan na po ba ang pinakamainam na palakpak para sa ating tunay, nag-iisa at walang katulad na Diyos? Hallelujah! As we welcome God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in our midst, the Triune God, the Holy Trinity na ating sinasamba sa lugar na ito. Iisa lang po ang Diyos natin, pero mayroon po siyang tatlong persona, kapahayagan, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At alam niyo po ba ng Holy Spirit ay nasa ating kalagitnaan ngayon? Amen po ba? Come on, shall we give the Lord our best clap offering? Palapakan natin ang Holy Spirit, Diyos banal na Espiritu na nasa ating kalagitnaan. 2 o 3 ang nagtipon dahil sa Panginoon naroon siya. Ang presensya ng Holy Spirit ay nasa ating kalagitnaan, kaya malaya tayo na magpuri, malaya tayong sumigaw, malaya tayong umawit, lumundag at magtaas ng ating mga kamay. Hallelujah! For where the Spirit of the Lord is, there is liberty and there is freedom. May kalayaan po. Kaya po sa oras na ito, wag nating pigilan ang ating mga sarili kapag gusto nating palakpakan ang Panginoon. Kasi dyan po tayo nilikha sa dahilan po na para magpuri sa ating Panginoon. We were created to glorify God. Tignan niyo ho yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, huwag kang mahihiyang magpuri kay Lord. Di ho ba? Kung gusto niyong pumalakpak para sa Lord, do it. Hindi po niyo ginagawa yan sa tao. Hindi po tao. Ano ho? Diyos ang ating sinasamba sa lugar na ito. Kaya muli, ibigay natin sa Panginoon ang ating pinakamainam na palakpak. Glory, glory, glory be to God. Hallelujah. Bago po tayo umupo, ay balikan natin yung ating deklarasyon sa taong 2025. Natatandaan nyo pa ho ba? May dadalawang nakakaalala. Dadalawa na lang ang nakakaalala. Kaya mainam na atin uli itong ideklara di ho ba? Yung ating declaration for year 2025. Kasi ang ganda-ganda po ng ating theme Christ's sacrifice is the answer. Being reconciled with God. Alam natin na ang Panginoon ang sagot sa lahat ng ating mga panalangin, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya habang dinedeklara natin, kung nakaready ang ating pong declaration for year 2025, ito'y ating sampalatayanan. Yan ay tapos na, aangkinin mo na lang. Ganun po kasi Whatsoever you desire when you pray, believe that you have received it, and then you will have it. Mark 11:24. Are you ready, church? Taas natin ang ating kanang kamay at patuloy nating ideklara ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Year 2025 is the year of the surpassing greatness of God's favor, unparalleled victories and breakthroughs, unlimited possibilities, and a season of answered prayers. In Jesus' name, amen! Shall we shout amen? Amen! Hallelujah! Kung ito po ay buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa nating dineklara, may pananampalataya, tanggapin na natin ang lahat ng kasagutan ng ating panalangin. Amen po ba? Makaupo na po tayo ngayon sa presensya ng ating Panginoon. Thank you po sa ating worship team. And this month of April, ito po ang ating tema. Ano po? Pwede po ba nating basahin ang ating theme for the month of April? Napakabilis ng panahon. Tapos na po ang first quarter. Nasa second quarter na tayo at ngayon po ay first Sunday of the month of April. At mamaya tayo po ay magkakaroon ng ating Holy Communion service in celebration of the sacrifice of the love that God has demonstrated to each one of us. Ano po? Pakibasa nga po natin. Christ's sacrifice is the answer.
being reconciled with God. Napakaganda po. Yan ang ating bubulay-bulayin ngayong oras na ito sa atin pong first Sunday of the month of April. Pero bago po yun, nais lang po nating i-recognize ang ating mga first-time guests na narito. Pwede po bang tumaas ng kamay yung lahat po ng may ribbon? Ano po? Pwede po bang tumaas ng kamay yung lahat ng may green ribbon? Ayan, ang dami po nila. Pwede bang tumayo po kayo saglit? Gusto lang po namin kayong makita at i-welcome. Masayang-masaya po kami dahil kayo po ay narito at nakasama namin sa araw na ito. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus is Lord Church Worldwide. Walang tinataas na sekta, relihiyon, non-sectarian, Christ-centered. Nakafocus tayo, nakasentro ang ating pagsamba, pananampalataya, pagtitipon at pag-aaral ng salita ng Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo. Full gospel sapagkat ang lahat ng ating matututunan at pinag-aaralan ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Galing po sa Biblia, salita ng ating Diyos na buhay. Full gospel, hindi half, hindi partial, kundi yung Biblia na salita ng ating Panginoon. Katotohanan, at malalaman daw natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Siyempre, ito po ay Christian ministry. Sama-sama ang mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Kaya welcome po kayo sa gawain ng JL Calamba City. Palapakan po natin sila. Makakaupo na po kayo sa presence ng ating Panginoon. At mayroon lang po dito tayong guest po mula pa po sa international at saka sa Bulacan. From JL Berlin, Linda Mas. Nandyan po Sister Linda Mas. Ayan, thank you so much po for coming. Ayan, galing pa po ng Berlin, Germany. At syempre po, galing naman sa malapit, JL Bustos, Bulacan, si Brother Eddie Mariano and Sister Merly Mariano. Nandyan po sila. Thank you so much po. Minsan ay may mga kapatiran ho tayo from the international chapters ng JL o dito po sa Pilipinas na sila po ay uma-attend din at nagjo-join sa ating pong patuloy na pagsamba sa ating Panginoon. Welcome po kayo sa JL Calamba City. Ngayong oras na ito ay ating pag-aaralan ang ating pong tema, which is Christ's sacrifice is the answer. Alam po nating lahat, ang ating pong theme na Christ is the answer, binabaybay po natin po ang lahat ng bahagi. Kaya ngayon po, dahil buwan ng Abril at malapit na ulit ang pagdiriwang ng tinatawag na Holy Week, yung Passion Week, ay maganda na ating balikan ang mga naging senaryo din doon sa krus ng Kalbaryo at higit sa lahat, yung pinaka-central theme ng Biblia na yan po ay ang pag-ibig, kadakilaan ng ating Panginoon na kanyang ipinahayag sa pamagitan ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagsasakripisyo at ng kanyang pagdurusa. So, tignan natin ang Ephesians chapter 2, verse 13. Basahin po natin sa easy to read version. Sabay-sabay po. Yes, at one time, you were far away from God. But now, in Christ Jesus, you are brought near to Him. You are brought near to God through the blood sacrifice of Christ. Napakaganda po ng pagkakasalin dito sa easy to read version. Binigyang diin ang mga bagay, mahalagang bagay na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon pong umagang ito. Alam niyo po, sabi dyan sa next slide, in Christianity, reconciliation with God is seen as a central theme. Often linked to the concept of forgiveness and the sacrifice of Jesus Christ. Ang sa Christian theology, Christian doctrine, napakahalaga po ng tinatawag na reconciliation, napakahalagang paksa ang reconciliation at hindi natin pwedeng pag-usapan ang reconciliation walang totoong pagkakasundo ulit, pagbabalik loob sa ating Panginoon kung wala po ang krus ng Kalbaryo, kung wala po ang sakripisyo ng ating Panginoon. So this is central, this is
crucial. This is very important, very essential as far as we are concerned, as far as Christianity is concerned. Napakahalaga po nito. Kaya po, ito pong ating pag-aaralan ay nagpapahayag ng tinatawag na pagsasakripisyo ng Panginoon na siyang naging dahilan kung bakit tayo po ay muling nakabalik sa ating Diyos. Hihimay-himayin natin yung nag-iisang talata at mayroon po akong 3 bagay katotohanan na nakita po dito. So, tignan lang po natin ang sunod na slide. Meaning o biblical meaning ng reconciliation. Pwede ba nating basahin? Biblical reconciliation is the process by which two previously alienated parties come to peace with each other. Ano po? Ang ganda po ng pagkakasalin dyan Nabasa ko po. Sabi dyan, ang biblical reconciliation ay proseso ng dalawang dating magkaaway, alienated, strangers, hindi magkasundo at hindi nagkakasundo na parties na sila po ay nagkasundo at nagkaroon ng tunay na relasyon, pakikipag-ugnayan, kaya nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Yan po ang senaryo ng buhay natin nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon at noong tayo ay nakakilala na sa ating Diyos na buhay. Tignan nyo nga yung katabi nyo, sabi nyo, kapatid, dati kaaway ka ng Diyos. Alam mo ba yon? Alam nyo ba yon na dati kaaway tayo ng Diyos? Hindi natin kabati ang Diyos kasi tayo, humiwalay tayo sa Diyos Tayo po ay lumayo sa ating Panginoon. Pero ang nakakatuwa, God did not wait on us to recognize our need for Him. Ang nakakatuwa, kailangan natin ang Diyos kasi tayo ang lumayo. Hindi na inantay ng Diyos na ma-realize natin, mapag-isip-isip natin o mapagtanto-tanto natin na kailangan natin siya. Siya na yung gumawa ng paraan. That's why He sent Jesus. He sent His only begotten Son dito po sa mundong ibabaw na ito at siya ang maging atonement o sacrifice at mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo. He saw our need and loved us enough to give us a way to Him. Para magkaroon tayo, maunawaan natin ang daan pabalik sa Panginoon. So ang Diyos ang laging nag-i-initiate, hindi ang tao. Ang tao hindi pinipili ang Diyos, pero tayo lagi tayong pinipili ng Panginoon. Kaya ka narito, magandang balita ito para sa ating lahat. Pinili ka ng Diyos. At tumugon lang tayo sa pagpili ng ating Panginoon. So, gumawa siya ng daan, paraan, para tayo ay makabalik sa Kanya at makipagkasundo sa ating Diyos. Kaya ang sabi ng John 14:6, for God Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by Him alone. Yung kanina, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish and have everlasting life. That is sacrifice, reconciliation sa harapan ng ating Panginoon. We need reconciliation with God because our relationship with Him was broken. Alam po natin yan. Kaya kung ang Diyos ang nag-initiate, siya mismo ang nanguna, nagbigay ng kanyang bugtong na anak, at ang ating mga kasalanan ay tinubos at inabot ng ating Panginoon, kinatagpo ng Panginoon. Therefore, reconciliation also is a gift from God. Regalo din yan ng Diyos. Hindi ka makakabalik sa Diyos kung di mo naranasan ang regalo na ito, yung kanyang kahabagan sa ating lahat. And you know what? Reconciliation is available for everyone. Tingnan nyo yung katabi nyo, sabi nyo, kapatid, available ang reconciliation. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat ng tao. Kaya importante na mini-preach natin, di ba? Pinoproklama natin the message of reconciliation. We have this ministry of reconciliation. Mamaya ay babanggitin ko po yan. Ngayon, tignan po natin ang 3 bagay
na aking pong nahimay dito po sa verse na ating tinanggap at binasa. Una, sabi po dyan, pakibasa natin, our sin that separates us from God. Yung kasalanan muna. Ano po? Kasi yan ang naging mityain ng buhay natin. Bakit kailangan nating bumalik sa Panginoon? Because our relationship with God was broken. Diba? Our relationship with God was broken. Sino po dito yung may naging kaaway? Best friend sila, tapos nung parang pelikula lang, no? Ano bang tawag doon? Mahigpit na magkaibigan, di ba? Tapos sila po ay mortal na magkaaway, naging mortal na magkaaway. So ang gagawin para sa ganon ay magkabalikan o ma-mend yung relationship, di ba? Kinakailangan mawala ang anumang barrier. So ito pong sin is a barrier. Sabi nyo, barrier. Parang nagmimistulang pader. Diba? Nagmimistulang pader. Kaya hindi natin makita yung nasa kabila ng pader. Hindi natin maabot yung nasa kabila ng pader. Bakit ho? Kasi mayroong wall. At minsan ang kasalanan natin at hindi minsan talagang yung kasalanan na yan ang siyang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo minsan makalapit sa Panginoon. So ang sabi po dyan, we were godless sinners and members of a hopeless, sinful race that was condemned to eternal separation from our Creator. Ano po? Kabilang tayo doon sa mga makasalanan, nalayo sa Diyos, at miyembro tayo, kabilang tayo ng mga taong walang pag-asa, ng lahi na walang pag-asa, na tayo ay patungo sa eternal damnation, eternal punishment, eternal separation from our Creator. Ang isang tao, kapag sa mundong ibabaw na ito, ay separated siya sa Diyos because of sin, hanggat hindi po nadidil yung kasalanan na yan, mararanasan pa rin niyang eternal separation. Imagine, can you imagine the impact? Hindi lang pala dito, diba, na hindi mo maranasan ang tinatawag na biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. At kapag hindi mo pa siya tinanggap, hindi mo naranasan ang pagpapatawad ng Diyos, hindi mo hiningi ang kanyang pagpapatawad, hindi ka lumapit sa ating Panginoon, at ikaw ay umuwi, at ikaw ay pumanaw sa mundong ibabaw na ito, imagine hanggang doon sa kabilang buhay, eternal punishment pa rin, eternal damnation, everlasting death in the lake of fire. Ganun po katindi itong sin. Ganyan siya kagrabe. At ang sabi po ng Romans 3:23, for everyone has sinned, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat po tayo. And fall short of God's glorious standard. Hindi po tayo nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. Bigyan din ko lang po ito. Sabi dito, sin is the act of going against God and His ways. Ano po? Ang kasalanan, ito po yung pagsalungat. Ang kasalanan ay pagsalungat sa kalooban ng Diyos at sa daan o kaparaanan ng Panginoon. Kaya kapag hindi yung kalooban ng Diyos ang ating ginagawa, hindi tayo doon sa kaparaanan ng Panginoon, may sarili kang gusto, may sarili kang paraan, and therefore, you are sinning before God. Because you go against God and His ways. It makes sense that when we are going against something, we are separate from it. Diba? Kung hindi ka nakikiisa, ikaw ay hiwalay sa Panginoon. Kaya it's very important na ma-deal ang kasalanan. Sabi po dito sa Isaiah 59, kanina kinot ito ni Brother Charlie, sa kanyang prayer. Ito pong Isaiah 59 verse 2. Pakibasa po natin, sabay-sabay. But the wrong things that you have done, lakasan ho natin. But the wrong things that you have done have made you separate from your God.
Your sins have caused him to turn away from you so that he does not listen to your prayers. Mabigat. To be separated from God, means death. Because God is the creator and the giver of life. So kung ikaw ay lalayo doon sa creator, lumikha at nagbibigay ng buhay, kapag lumayo ka doon, ibig sabihin, kamatayan ang iyong pupuntahan. You will experience death. Not only physical death, but the second death, eternal death, in the lake of fire. Totoo po ang impyerno, totoo ang langit, totoong may eternity. Kasi po may mga katuruan na dito lang ang buhay. Pag namatay ka, wala na yan. Hindi po totoo yun. Mayroon pa sa kabilang buhay, kaya nga eternal eh. The Bible speaks of eternity. And God has set eternity in the hearts and mind of people. Inilalagay niya yung eternidad, yung walang hanggan sa puso ng tao. Kaya po ang tao actually, he's trying to reach God, di ho ba? Ang tao po ay pinipilit niyang abutin ng Diyos, kaya lang hindi niya alam. Kaya gumagawa ng iba't ibang paraan. Kaya ang daming relihiyong na itatatag. Dahil ang tao ay sinisikap niya, na maabot ang Diyos sa paraan niya. Nagpapakadalubhasa, nag-aaral na mabuti, kasi kapag dumunong, baka sakaling makilala niya ang Diyos. Nagkakamal, limpak-limpak na salapi, dahil minsan ini-equate yung pagkilala sa Panginoon sa mga bagay material na meron tayo. Mali po yun, sapagkat lahat ng paraan ng tao para makaabot sa Diyos, basura yan, dahil ang gusto ng Panginoon, yung paraan niya, kaya nga si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo. At ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay tunay na maliligtas. Kasi winawalang saysay natin yung ginawa ng ating Panginoon. Kapag we are doing things our own ways, through our own ways, sa pamagitan ng ating mga kaparaanan. So ito pong sins ay parang wall that creates a separation between us and God, hindering our relationship and fellowship with Him. So, hinahadlangan nito yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi natin maabot ang Panginoon. Diyan po sa Isaiah 59, yung verse 1, maganda na tignan natin din Kasi minsan iniisip ng tao, parang di naman ako nakikita ng Diyos Diba? Hindi niya alam ang aking sitwasyon, na ako ay naghihirap, nagdurusa, ganito kami, mahirap kami inaapi. No? Parang bulag naman ng Diyos hindi kami nakikita. Yung iba naman, hindi naman tayo nakikita ng Diyos, kahit gawin na natin ang mga masasamang bagay. Diba? Kala natin ang Diyos hindi niya pinapakinggan ang ating panalangin. If we can show or flash verse 1 ng Isaiah 59. Akala natin ang Diyos maikli ang kamay niya at hindi niya tayo kayang abutin. Sabi ng Isaiah 59 verse 1, please. Ano pong sabi? Sabay-sabay, basahin natin. Surely, the arm of the Lord is not too short to save, nor His ear too dull to hear. So, ang sabi diyan, surely, diba? Katotohanan, na ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli, at hindi bingi ang Diyos, lalong hindi bulag ang Diyos. Kaya, kung babalik tayo sa verse 2, sige, dyan na rin natin tignan. But your iniquities. Yung iba po, pag iniquities ay sins. Basahin natin. But your iniquities or sins have separated you from your God. Your sins have hidden His face. Kaya minsan parang feeling mo hindi ka nakikita ng Diyos. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Kaya ang feeling mo, hindi ka naririnig.
hindi bulag ang Diyos. Hindi bingi ang Diyos. Hindi maikli ang kamay ng Diyos. Pero kaya tayo parang hindi nakikita, naririnig at inaabot ng Diyos dahil sa kasalanan. Because of sin. Kaya yan po ang dahilan kung bakit tayo ay dapat na bumalik at makipagkasundo sa ating Panginoon. Someone said, sabi po dyan, God wants us to repent and draw close to Him. Because our loving Father wants us to be part of His eternal family. May nabanggit uli dito na eternal. Eternal family. Hindi lang ho tayo dito sa mundong ibabaw na ito magsasama-sama. Hanggang rapture, hanggang sa kabilang buhay, hanggang itatag ng Diyos ang kanyang millennial reign, ang kanyang paghahari. Di ho ba? Kaya tignan nyo yung katabi nyo, sabi nyo kapatid, wag na tayong maghihiwalay ha. Wala nang lalayo kay Lord. Di ba? Tayo ay magkakasama, sasamba sa Panginoon. At syempre, hindi lang tayo. We need to invite our friends. We need to share to them by the ministry of reconciliation, by this message of reconciliation. Kailangan din po natin silang akayin, i-share sa kanila ang gospel, ang truth, ang Bible, ang salita ng ating Panginoon para maunawaan nila ang katotohanan at ang katotohanan, ang kasalanan, ang naglalayo sa tao, sa Diyos. Ano po? Ito ang nagiging hindrance. Ito ang nagiging hadlang. Sin and God are totally incompatible. Sino po dito mag-asawa compatible daw sila? Di ba? Siguro kaya tayo nagkakasundo kasi tayo na eh. Di ba? Bagay tayo. Sabi naman ng iba, bagay ba kayo? Di ba tao kayo? Ayan, di ba? So, kasi bagay tayo, compatible tayo. Kaya tayo na siguro. Di ba? So, ang kasalanan at ang Diyos, incompatible yan. Hindi kailanman yan pwedeng magsama. Why? Because God is holy and we are sinful. We are sinners. Ang Diyos ay banal. Napakabanal niyang Diyos. At tayo ay makasalanan. Di ba? Kaya ang hirap po na magkasundo, ang hirap na magtagpo. Dahil laging magkaiba ang mga prinsipyo, laging magkaiba ang pamantayan. So unless repented of, sin will sever the relationship and contact we have with God. So kailangan yung pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos. Repentance is very important. At mayroon na akong gustong linawin pagdating sa repentance. Una, repentance is not regret. Sabihin nyo, regret. Ano ba yung regret? Naku, ba't ko ba nagawa yun? Sana hindi nagkaganto kung di ko ginawa yun. Parang regret lang, nagsisi. Isang paraan din ng pagsisisi, pero mababaw yun. Diba? Parang, sayang di ko sana ginawa. Ganun lang yun. Regret. Ano yung isa? Remorse. Sabihin nyo, remorse. Ano naman yung remorse? Ito yung, grabe, umiyak, todo. Labas ang luha, tulo ang luha, sipon. Di ho ba umiyak? Parang si Judas. Alam niyo ba na si Judas umiyak din? He wept bitterly. He cried bitterly. Pero nagbigti. Si Judas. Hindi yung totoong repentance. Kasi ang totoong repentance, yung ikaw ay lalapit sa Panginoon, tatalikuran mo ang kasalanan at haharapin mo ang bagong buhay na ibinibigay ng ating Diyos. Hindi yung wawakasan mo ang buhay mo. That's why suicide is a sin. Napakabigat na kasalanan. Crime against humanity. God loves all people. He loves all humanity. Siya ang nagbigay ng buhay dyan. Di ho ba? So, napakabigat. Murder is a sin. Nasa commandments yan, 10 commandments. You shall not commit murder. You shall not kill. You shall not steal. Sa Old Testament, 10 utos yan. Pagdating sa New Testament, 2 na lang. Hindi ibig sabihin na inalis na yung iba. Kundi 2 na lang. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa tao.
sa kapwa. Kasi kapag mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang kapwa mo. Pag mahal mo ang kapwa mo, mahal mo ang Diyos, hindi mo pagnanakawan. Hindi mo papatayin, hindi mo gagawan ng masama. Yan po ang two commandments na binigay ng Panginoon. 'Di ba? Para sa Diyos at para sa kapwa. Tignan niyo ho yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, salamat sa Diyos. Tayo ay Kanyang iniligtas. Ano po? At in-enlighten ng Panginoon ang ating mga kaisipan. So remorse, it's a 180 degrees turn around from sin. Pag sinabing 180 degrees, andito ka, andyan ang kasalanan. Magre-repent ka, hindi siya regret, hindi remorse. But you will repent of your sins. Ang gagawin mo, tatalikod ka ng 180 degrees. Andyan ang kasalanan, tinalikuran mo, nandito ka sa kabanalan ng Diyos. Nandito ka sa kalooban ng Diyos. Nandito ka sa mga layunin ng Diyos. Ito ngayon ang problema ng iba. Di nandito na. Tumalikod na sa kasalanan. Ginagawang 360, babalik ulit. So hindi 360 degrees ha, 180 degrees. Totoong pagsisisi. At sa habag ng Panginoon, nung nagsisi tayo, gift din eh. Yung ikaw ay mag-repent, it's also a gift from God. Everything is a gift. Everything is about the grace of God. Kaya wala na tayong hahanapin pa kapag si Jesus ay nasa ating mga puso at buhay. Amen po ba? Are you there? Amen. Praise God. Pangalawa, we have been brought near to God. Ano pong sabi doon sa ating binasa kanina na verse? Yan sa phrase na yan. But now, basahin natin, but now in Christ Jesus, you are brought near to Him. Ang simple, tsaka very specific, ano ho, nandyan na. Yung tatlong truth na dapat nating maranasan for us to be reconciled with God. So, ngayon, dahil kay Kristo, tayo ay nakalapit sa Diyos. Pwede na tayong lumapit sa Kanya any time of the day, any time of the night, 24/7. Bukas ang kalangitan, bukas ang telepono ng Panginoon. Hindi katulad ng iba, nagpapatay ng telepono paggabi. Ayaw pa istorbo. Minsan, nag-uusap kami mga pastor, ako pagka gabi na, medyo kinuklose ko na yung phone ko. Sabi nilang ganon. Siyempre, kanya-kanyang conviction yan eh. Pero ako hindi po. Kaya minsan may tatawag sa'yo, mayroong ganito. Hindi naman madalas, Pero hindi ko naman sinasabing laging hindi, pero lang Di ho ba? So, sabi ko, okay lang yon. Kasi kung talagang urgent, o kaya message, minsan nagising ka sa gabi, you check your messages, mayroon palang nahingi ng prayer. And we do that. Pero alam nyo, sa tao, minsan hindi niya yan marinig kasi tulog eh. Pero ang Diyos, hindi natutulog. Kaya anumang oras na tumawag ka, naririnig ka ng ating Panginoon. Pwede kang lumapit. And the fact that God is near to us is an amazing central part of the gospel. Yung malaman mong ang Diyos ay malapit, malapit ka sa Diyos. Di ba? Ito po isang napakalaking pagpapala. Amazing central part of the gospel. Kamangha-mangha na pinaka-sentro, na bahagi ng mabuting balita. That God is Emmanuel. Ano yung Emmanuel? God with us. God is for you. God is for me. God is with us. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng oras at panahon. We now belong to the Lord and we are under new ownership dahil po sa ating Panginoon. Ang stain ng kasalanan ay kanyang winash away, inalis, yung ating karumihan, and we are clean and we become new persons. Tayo ay nilinis, tayo po ay naging bagong nilalang. What a gift. What a magnificent gift of grace. Pwede bang tignan nyo yung katabi nyo, sabi nyo, kapatid, bagong nilalang na tayo.
Kaya mabuhay tayo ng ayon sa nais ng Panginoon. Talikuran ng kasalanan at gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya ho tayo nagka-campaign for truth, justice, and righteousness kasi yun ang kalooban ng Diyos eh. And we do that. Diba? So, dahil po sa Panginoon. Sabi ng Romans 6:23, pakibasa natin, when people sin, they earn what sin pays, death. But God gives His people a free gift, eternal life in Christ Jesus, our Lord. So, ang tao na nagkakasala o nabubuhay sa kasalanan, aani siya ng kamatayan. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Free gift. Ito ay buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, hindi ko naman sinasabi po mga kapatid na hindi na tayo nagkakasala. Nandito tayo sa makasalanang mundo eh. Tingin ka lang sa kanan, sa kaliwa, sa yung daraanan, di ba? Sa harapan. Yan dyan ang lahat ng uri ng sin. Di ba? Naalala ko po yung isang kwento na kapag, ang ibig sabihin, kapag hindi ka na nabubuhay sa kasalanan, minsan kahit nandyan ka sa makasalanang mundo, hindi ka nagdudwell doon sa sin. O halimbawa, nakakita ka ng, ng tinatawag na mga bold movies o kaya bold na mga dyan sa lansangan, di ho ba? Hello, andyan pa ho ba kayo? Siyempre, pag nakita mo yon, nakita mo, okay na yon. Bakit? Kasi hindi ka na sa mga ganong bagay. Pero kapag ka nakita mo, tinitigan mo ulit, at binalikan ulit, medyo iba na ho yun. That is something na, teka lang, parang mas gusto mo pang tignan yun So, when we say, hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan, nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, nakakapagsalita pa tayo ng hindi maganda. Kasi tao lang tayo, we are not perfect. And we can never be perfect in this world. Magiging perfect lang tayo pagdating ng Panginoon. So, nagkakamali ka pa rin. Nakakapag-isip ng hindi maganda. Pero pinapaalis mo agad yun sa Lord. Hindi ka nagdudwell doon. You don't dwell doon sa pagkukumit ng kasalanan. Kundi pinipilit mong paalis, pahugasan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ganun po ang ibig sabihin nun. So, hindi tayo perfect. We are just forgiven. At ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is just, He is faithful. He will forgive you and cleanse you and lead you in the everlasting way. Diba? Siya ay tapat, siya ay banal, ikaw ay kanyang patatawarin, ililinisin, at ikaw ay itutumpak niya ang iyong landas tungo doon sa katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Huwag niyo pong isipin na ang hirap namang gawin yan, Pastora. Parang napakahirap, parang imposible. Hindi po. Dahil ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, napagtagumpayan na niya sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng uri ng kasalanan, ang lahat ng uri ng sakit, maging ng kahirapan. Binatan niya ang lahat ng iyon para sa ating kaligtasan, para sa ating katuwiran, para sa ating kabanalan. Kaya palakpakan natin ang ating Diyos na siyang dahilan na tayo ay napalapit ulit sa ating Panginoon. All sins are deadly. Wala pong mortal, walang venial, walang cardinal, wala hong darling sins. Pag sinabing sin, sin, S-I-E-N. Sin yan. It's against God. Going against God and going against His ways. Yung ikaw ay sumasalungat sa Panginoon. Hindi sumusunod sa Panginoon. We have all earned death, but God offers life, forgiveness, and reconciliation through the sacrifice of Christ. Ano po? Through the sacrifice of Christ. Nawala yung barrier. Naalala ko yung isang kwento, dalawang magkapatid.
Pinamanahan sila ng kanilang mga magulang, ng mga properties. Ano po? Minsan nagkaroon po sila ng konting away. Yung pala, parang hindi sila natuwa doon sa pagpaparte. Alam nyo, minsan yung mana na yan, nagiging, mitya ng buhay ng ibang mga pamilya. Yung mana na yan, minsan ay yan ang nagiging dahilan, nag-aaway-away. Pero siyempre, okay po yun. Maganda po yung may pamana, di ba? Kailangan may pagkakasunduan. So, ang nangyari po, mayroong doon sa kanilang properties ay mayroong kapirasong ilog. So, sa bunso, yung doon. Tapos, yung sa panganay, dito sa side na ito. Dahil nag-away sila, nagkagalit sila. Sabi nung bunso, ayoko nang makita yung kuya ko. Ayoko na siyang makita. Sabi niyang ganon. Kaya ang ginawa niya, umusap siya ng isang karpentero o yung construction worker. At ang sabing ganon, gumawa ka ng pader. Yung mataas, hindi ko na makikita para hindi ko na makita yung kuya ko. Kasi galit ako, kaaway ko siya, ayoko na siyang makita. Sino ho yung mga nakaranas ng ganon? Yan. Mabait nyo, no? Di ba? So, ayoko nang makita. Di sa madaling salita, umalis siya, nagbakasyon. Mga 2 buwan. Tapos nung pag-uwi niya, excited siya. Siguro, ngayon, hindi ko na makikita yung kapatid ko kasi may mataas na pader na siyang magiging wall. Hindi na kami magkakasalubong. Sabi niyang ganon. Matindi ang galit. Ano po? Nung malayo pa siya, sabi niya, parang wala akong nakikitang pader. Sabi niyang ganon. Bakit wala yung pader? Hanggang sa nung lumapit na ho siya, pagdating niya, ang nakita niya, hindi pader, kundi tulay. Tulay ang nakita niya. Tinawag niya yung gumawa. Sabi niya, di ba sabi ko sa inyo, pader ang gawin niyo kasi galit ako sa kapatid ko dahil nagkasala siya sa akin. Nagkamali siya sa akin. Ayoko na siyang makita. Ang sabi ho ng mga gumawa, sir, okay lang ho na hindi nyo kami bayaran, pero ang ginawa namin tulay, bakit? Kasi darating ang panahon na kailangan nyong magkita ulit, magkakasalubong kayo, kailangan nyong magkasundo ulit kasi magkapatid kayo. Patawarin mo siya, patatawarin ka niya, kaya tulay, hindi pader. Amen po ba? Si Jesus, ang ginawa po niya, nag-sacrifice po siya at ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, inabot niya ang tao. Kaya po yung cross, siguro punta na ho tayo sa 3. Jesus paid a huge sacrifice. Sabi diyan, you are brought near to God through the blood sacrifice of Christ. Kaya tayo napalapit ulit sa Panginoon, nakipagkasundo ulit sa Panginoon, nakipag-ugnayan sa Panginoon, kaya yan naging posible dahil sa pagbabayad ni Jesus ng napakalaking presyo. Dahil sa kanyang pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Alam natin na yung cross, di ba, isang vertical beam at saka isang horizontal beam. Yung vertical beam, ang Diyos Ama na nasa langit ay inabot ang tao na nasa lupa. Vertical, yun ang relasyon natin sa Panginoon. Yung horizontal, relasyon natin sa kapwa natin. Tinugon din ng Diyos. Diba? Siya din ang tumugon, siya din ang kumatagpo kasi ang tao laging magkakaroon ng diskusyon, laging nagkakaroon ng disagreement. Katulad ngayon, napakatindi ng chaos sa ating kapaligiran. At sumasama din ang mga supporter, nag-aaway-away din sa social media. Can you imagine that? Dahil sa tao. Pero ang ginawa ng Panginoon, kaya may horizontal beam para yung isang tao na maaring nagkasala sa'yo o nagkamali sa'yo, na andito ka sa kabila, pwede kayong paglapitin ulit ng ating Panginoon dahil sa ginawa niyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Parang mahina ang palakpak nyo. Parang ayaw nyo na magkasundo ulit, makipagkasundo sa inyong kapwa. Tinugon ng Diyos lahat yon. So without His sacrifice, ang sabi ho dyan, pakibasa natin, without His sacrifice, all of humanity, including you and me, would have no hope
of ever having our sins forgiven and eventually receiving eternal life. Kung wala ang sakripisyo ng Panginoon, hopeless tayo. Hindi natin mararanasan ang reconciliation at lalong hindi natin matatanggap at makakamit ang eternal life, kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Praise the Lord. Jesus paid a huge sacrifice so that you could be brought near to God, para tayo po ay makabalik sa ating Panginoon. So, ang sabi ng Romans 5:8, pakibasa po natin. But Christ died for us while we were still sinners, and by this God showed how much He loved us. Sa ibang translation, and God displayed or demonstrated His great love for each one of us by dying on the cross while we were still sinners. Makasalanan pa tayo, namatay na si Jesus eh. Nagkatawang tao siya, makasalanan tayo, namatay siya para sa atin. How much more ngayon na tayo bumalik sa Kanya at pinipilit na mabuhay para sa Kanya. Nagkakamali pa rin tayo, pero we are serious in our relationship with God. Hindi kaya tayo mas kahahabagan ng Panginoon? Papaboran ng Diyos? Mabuti ang Panginoon. Amen po ba? Napakadakila ng Diyos na ito. Ang ganda po nung phrase na Christ died for us. It describes His sacrifice and atonement. Ipinapahayag po nito yung kanyang pagsasakripisyo at yung paghahandog niya ng kanyang sarili para sa atin. Nung isang araw po ay nag-record po tayo para sa ating daylight devotion. Ano po, sa programa po natin sa TV. At ako, napa-assign po sa akin yung Thursday, Monday, Thursday. Alam niyo, pinag-aaralan ko po yun. Doon po yung time, yung Passion Week, yung journey ni Jesus papunta sa krus. Yung Monday, Thursday, doon po naganap yung Last Supper. Kasi Friday, ipapako na si Jesus di ba? Sa krus ng Kalbaryo. Mamaya magkakaroon tayo ng communion. At alam niyo, nung gabing yun na sila ay nagkakaroon ng Last Supper o Lord's Supper, binibigay ni Jesus yung kanyang sarili. Actually, bago yun, hinugasan pa niya ang paa ng kanyang mga disipulo. Pagpapahayag ng humility, pagpapahayag ng pagmamahal, na tayo din po na mga Kristiyano, magawa nating mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Di ho ba? At ang pagmamahal sa Panginoon ay naipapakita sa pagsunod sa kanyang utos. Nais ng ating Panginoon na tayo din po ay maglingkod. So, yun po yung Last Supper, Lord's Supper. Sinasabi niya sa mga disciples. Nung una siguro hindi naintindihan ng mga disciples, this is my body, take it. Take, eat it. Di ba? Kunin nyo. Kasi yung tinapay sumisimbolo sa kanyang katawan. And this is my blood. Itong wine na ito sumisimbolo sa aking dugo. Drink. Ang tindi. Si Jesus, willingly, He gave His life. Sabi niyo, willingly. Hindi po nahirapan si Jesus. Hindi po siya parang masama loob. Naku, ibibigay ko buhay ko sa mga ito. Dapat malitsyon na tong mga ito sa impyerno di ba? Pwedeng isipin. Pero hindi siya ganun He's a gracious God. Kaya po, to understand the death of Jesus as a sacrifice should remain at the heart of our Christian faith. Ito po ay dapat manatili sa puso natin bilang mga Kristiyano. Kaya every time we have our Holy Communion, alam nyo ba yon? Powerful ho yun. Hindi siya isang parang ritual, tradisyon na ginagawa. Kasi first Sunday ngayon, kaya magko-communion kami. Hindi po. Kapag tayo po ay nagko-communion, kinakailangan andun yung buong puso. You remember the goodness of God. You remember the love of God. You remember the sacrifice of Jesus. Yung kanyang pagsasakripisyo. Para sa ganon, ay hindi laging nakabaling sa sarili mo ang iyong pananaw at paningin. Ibabaling mo din sa Diyos na wala siyang inisip, kundi ang mahilin ka, iligtas ka, patawarin ka, at bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan ang Panginoon. Ano po?
So, wala tayong hope dati, ngayon nagkaroon tayo ng pag-asa. But now, mayroon po doong sa ating verse na binasa sa Ephesians chapter 2, verse 13 di ba? O Ephesians chapter 2, verse 13. Mayroong nakalagay doon, but now, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Ganda rin po niyang salitang but now. Ipinapakita dyan yung tinatawag na distinction. But now shows the contrast between their hopeless past as Gentiles and their present salvation in Christ. But now, ano ngayon? Ngayon, anong nangyari? Yung ating nakaraan na punong-puno ng kawalan ng pag-asa, dati wala tayong pag-asa. Tayo ay nagkanya-kanya parang mga tupang ligaw. Hindi natin hinahanap ang Diyos. Wala tayong panahon para sa mga mabubuting bagay. Kukunti ho ang totoong mabait noon, di ho ba? Hello? Tingnan niyo yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, sure ka ba na mabait ka noon? Diba? Parang lahat tayo halos may sungay, di ba? Parang ganun Sorry Pero makasalanan tayo Sarili lang natin ang iniisip natin. Ano po, naalala lang natin ang Diyos kapag mayroon tayong mabigat na problema. Ako noon kapag mag-e-exam, grabe, lapit ako. Pupunta ako sa cathedral, doon sa simbahan. Lumuluhod ako, napakahirap ng subject, napakahirap ng aming pong mga examination. Ano po? So, hopeless yung past natin. Pero ngayon, mayroon tayong sa present, mayroon tayong salvation, mayroon tayong eternal life. Masaya tayo. Amen. Naglilingkod. Willing tayo. At tayo po ay hindi natatakot sa kung ano mang mangyari. Diba? Sunod-sunod ang lindol. Sa Myanmar, Thailand, tapos itong lately sa Papua New Guinea. Di ba? So makita natin na last days. But church, you should not fear. Why? Because Jesus paid a huge sacrifice for our salvation, for our redemption, for our forgiveness. Hallelujah! Come on, the best clap of praise unto the Lord. Hallelujah. Praise God. So, but now, yan po. So, ngayon, mayroon na tayong pag-asa. Through the blood of Christ. Diba? Through the blood of Christ. All restrictions in approaching our Creator have been lifted. And all barriers to our Father have been removed. Nawala na lahat yung pader. Nawala na lahat yung barrier. Kapag nagdra-drive po kayo, kahit dyan na lang yung bahay nyo, may barrier kasi may ginagawa. Sabihin, minsan naranasan namin, sabi ni Brother Bong, dyan po ang bahay namin, dyan na lang Mga 100 meters na lang. Ay, hindi po, sarado po ito. Ikot po kayo. Di ba, hindi ka makakapasok pag may barrier. Alam nyo si Jesus, sinira na niya ang lahat ng barrier nung siya ay nagsakripisyo at ibinubo ang kanyang masaganang dugo sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng restrictions, lahat ng barriers, lahat ng hadlang ay nawala dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po, doon sa ating binasa, di ho ba? Balikan lang natin saglit para mas maunawaan natin. We are brought near to God through the blood sacrifice of Christ. Yung phrase na yon nasa baba ng number 3. Tayo ay napalapit ulit sa Panginoon, pagkasundo sa Panginoon, tayo ay nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoon sa pamagitan ng blood sacrifice ni Jesus. Kaya napakahalaga po ng blood. Kaya si Jesus, hindi lamang po siya, basta namatay, nalalagutan ng hininga. Church, dapat maunawaan nyo to. Yung kanyang pagsasakripisyo, hindi lang niya pinasan ang krus. Naglakad doon sa Via Dolorosa hanggang Calvary, bundok ng Kalbaryo. Hindi lang po yun. Dahil siya din ay hinampas. Sabi ng mga Bible scholars, 40 stripes.
na sumisimbolo yon sa mga matitinding sakit na nararanasan ngayon ng tao. Kaya anumang nararanasan mong sakit, may tugon yan, may sagot yan, sapagkat ang sabi ng Bible, by the stripes of Jesus, you are healed. And that is past tense. Sa pamagitan ng kanyang latay, mayroon kang kagalingan. So hindi lang siya nalatayan nung ipinako siya sa krus. Di ba? 2 kamay niya, pati paa niya, gano'ng kasakit yun? Yun lang matusok ka ng konti karayong, aray ko, sakit. Kala mo, mamamatay ka na Sabi ng iba, malayo sa puso, malayo sa bituka. Di ba? Para ang sakit. Yun, pinako talaga, literally. Halos wala siyang kain, wala siyang tulog, halos ang Panginoon hinang-hinana. Hindi pa nasiyahan ang mga tao. Anong ginawa? Pinutungan pa ng koronang tinik. Umagos ulit ang dugo. Kasi ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, kung may pa-flash lang natin ng mabilis, without the shedding of the blood, there will be no remission of sins. Kasama yan sa kanilang kautusan na kinakailangan para sa katubusan, kinakailangan ay may dugo. Di ho ba? Kung kaya nating ma-flash ng mabilis. Anong sabi dyan? Pakibasa natin. 9:22 Hebrews. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. There will be no remission of sins. Kaya nung pinutungan ng koronang tinik, di ba nakita natin ho dyan yung ito? Hindi ho yan nababalin ang mga tinik. Sinigurado na si Jesus mamamatay. Hindi ba yan ordinaryong tinik? Napakatigas ho niyan. Itong koronang tinik na ito na ipinutong sa kanyang ulo. Muli umagos ang dugo. Mula sa kanyang ulo. Ano po? Hindi pa nasayahan yung mga tao nung ipinako siya sa krus. Umagos ulit ang dugo sa kanyang kamay, sa kanyang paa. Inulos pa yung tagiliran niya. Yun ang matindi. Dito ho, inulos para dumaloy. So hindi lang tumigis, dumanak, kundi dumaloy ang dugo ng Panginoon. Kasi kailangang matupad yon. Grabe. Kung nakapanood kayong Passion of the Christ, matindi po. Minsan, yung mga eksena dong iba, hindi ko tinitignan Hindi ko kaya. Pero tiniis yan ng Panginoon. Bakit? Mahal na mahal tayo ni Lord. Dumanak yung kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Through the blood of Christ. His blood was poured out for you and now your sin has been paid for. And this is something that you have to, this is not something that you have to work at. Hindi mo kinakailangang magpasan ng krus, pahirapan ng sarili mo. Tinapos na ni Jesus. Kaya isa sa 7 last words niya, it is finished. It is finished. Tapos na. Nagtagumpay na ang Panginoon. Ang gagawin mo lang, tatanggapin mo ang kapatawaran, tatanggapin mo ang kaligtasan, tatanggapin mo ang kasaganaan, tatanggapin mo ang katagumpayan sa buhay na ito. Ini-offer lahat yan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya napilitan with all his heart, with joy. Sabi ng Hebrews chapter 12, verses 1 and 2, binigay ng Panginoon ang kanyang sarili. Now, we have hope. Ngayon, mayroon po tayong pag-asa. Sabi po dyan sa next slide. Ano po? We now have hope. We who were once far away were brought close to God, not by our own efforts, but by the blood of Christ. Nandyan po yung tatlo. Once we were far away because of sin, we have been brought near, close to God, and because of the blood sacrifice of Christ. You have been brought near to God, and all His blessings are now yours. Lahat, sabi nyo, all His blessings. Lakasan nyo ho, all His blessings
are now mine. Masaya ba kayo doon? Excited ho ba kayong tanggapin ang lahat ng blessings and benefits of the cross? Kaya yung surpassing greatness of God's favor, mararanasan natin yon. May bukas na langit. Diba? Unlimited opportunities, unlimited possibilities. May breakthroughs, may victories. Yan ay binibigay ng ating Panginoon. Kaya napakasarap maging Kristiyano. Ngayon, ano naman ang gagawin ko, Pastora? After hearing all those things, after receiving all of these gifts that God gave us, 2 Corinthians 5, idinagdag ko lang ito kasi magandang hindi lang tayo lagi ang kuha ng kuha, tanggap lang ng tanggap. Kailangan din nating magbigay. Kailangan din po nating sumunod sa Panginoon at maglingkod. Anong sabi dyan sa 2 Corinthians 5, 18 to 19? Pakibasa natin. And all of this is a gift from God, who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. 19, for God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. And He gave us, the church, this wonderful message of reconciliation. Hindi po natapos sa tayo ay nakapanumbalik sa Panginoon. Hindi po natapos na tayo ay nakipagkasundo sa Panginoon. Mayroon din tayong gagawin. Kung papaanong ikaw nakabalik sa Diyos, gusto mo rin ba na yung mahal mo sa buhay, magulang, yung kaibigan, o yung anak, yung kapamilya, yung mga kamag-anak, gusto nyo rin ba na sila ay makapanumbalik sa Panginoon? Parang hindi kayo excited, parang bahala sila sa buhay nila. Gusto nyo rin bang sila ay makabalik sa Panginoon? Let's do 2 Corinthians 5:18 to 19. Ang JIL, tatak natin yan. Kahit anong preaching mo, laging babalik ka sa tinatawag na paglilingkod, salvation of many souls. To bring all peoples to the kingdom of the living God. Regardless of race, status, belief, or religious affiliation. Through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat sa presence ng Lord. At darako din po tayo sa ating Holy Communion. Sa lahat po ng nanonood sa ating Facebook Live, makiisa po kayo kung mayroon po kayong tinapay, kahit biskwit na kapiraso, at saka mayroon po kayong grape juice, makibahagi po kayo sa ating gagawing Holy Communion service sa oras na ito. Lulubusin ng Panginoon ang lahat ng pagpapala sa inyong buhay. Amen. Excited ho ba kayo? At tatanggapin natin ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Hindi po ako mananalangin ng matagal. Immediately, we will proceed with our Holy Communion service, the Lord's Supper, the Last Supper ng Panginoon, nung time ng Monday, Thursday na yon ng Holy Week. At aalalahanin natin. Hindi natin kakalimutan ang ginawa ng Panginoon. Sabi ni David in Psalm 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. He who forgives my sins. He who heals all my diseases. He who crowns my life with eternal life. He who crowns me with life. Yan ang mga benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Kapatawaran, kagalingan, mga himala, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Tatanggapin natin ang lahat ng iyan. At habang tayo ay darako sa ating Holy Communion service, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, thank you for the cross. Thank you for your love. As we sing that song with all our hearts, thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Nagbayad ang
Panginoon, hindi ng ginto at ng pilak, ang binayad niya, yung kanyang dugo. Masaganang dugo. Tumigil sa krus ng Kalbaryo. Pwede bang itaas natin ang ating dalawang kamay? Yumuko tayo, pumikit, as we humble ourselves before the Lord, as we worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Thank you for this love, Lord. For this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Thank you for the nail. You were wounded, you were bruised, so that we will receive healing. Your cleansing flow. Now I know your forgiveness and embrace. Word is the Lamb. Hallelujah. Word is the Lamb. Seated on the throne. Seated on the throne. You crown me now, crown you now with many crowns. With many crowns. You reign victorious. That is Jesus our Lord. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God. The darling of heaven. The darling of heaven. Crucified. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Pwede bang ulitin natin? Thank you for the cross. Lakasan natin ang ating tinig. Buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Sasabihin natin, thank you for the cross, Lord. It was your cross, oh God. Siyang dahilan kung bakit kami narito. Kung bakit pwede kaming magmana ng buhay na walang hanggan. Kung bakit pwede kaming maging masaya, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok. Thank you for this love, Lord. For this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Lord, is the Lamb. Kamahin natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Siya'y nakaluklok sa kanang trono ng Ama. With many crowns, you reign victorious. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God.
things you've done. We say thank you. Salamat. Sa lahat ng bagay na ginawa niyo, salamat, Panginoon. Nasaan kaya kami ngayon kung wala ka? Kung hindi mo kami minahal? Kung hindi mo kami pinagmalasakitan? Kung hindi mo kami inisip? Saan kaya kami ngayon, Panginoon? Maraming salamat sapagkat nasumpungan niyo kami. Natagpuan niyo kami. Kami na laging lumalayo sa iyo. From the very beginning, kahit sa Garden of Eden, ang tao ang lumayo sa Diyos. Sumuway sa Diyos. At nung sumuway, ang mga unang tao na nilikha niyo, nagtago pa sila, Panginoon. And you are the one who looked for them. You said, "Where are you?" Because they found out that they are naked. Naasumpungan nila at nakita nila ang kanilang sarili, Panginoon. Na walang saplot. Sila'y nagkaasala sa iyo. Subalit instead na lumapit sa iyo, Panginoon, lalong nagtago at lumayo. But God, thank you for this morning. You have reminded us na ang forgiveness is a gift. Ang reconciliation is a gift. Salamat. Wala kaming maipagmamalaki. Lahat ng ito ay habag galing sa inyo. Kaya Panginoon, nais naming muling isuko, mag-alay ng buhay kami sa inyo. Nais namin mag-alay kami ng buhay sa inyo. Bago tayo tumungo sa ating Holy Communion, pwede bang lumuko tayo, pumikit? Sumunod lang tayo sa isang panalangin. Sabihin natin, Ama naming Diyos na banal. Ama naming Diyos, Marami pong salamat. Marami pong salamat sa iyong kabutihan. sa iyong kabutihan. Ipinadama mo. Ipinadama mo. Ipinaramdam mo Ipinaramdam mo ang iyong pagmamahal. ang iyong pagmamahal. Ikaw ay nabayubay, Ikaw ay nabayubay, nagdusa, nagdusa, nagsakripisyo, nagsakripisyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, at ikaw ay namatay at ikaw ay sa namatay krus ng Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan, para bayaran ang para ako'y kasalanan, mapatawad para ako'y at maging mapatawad malinis at maging malinis sa iyong harapan. sa iyong harapan. Patawarin niyo po ako. Patawarin mo po ako. Linisin at hugasan. Linisin at hugasan. Binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang aking Tinatanggap ko puso. Tinatanggap ko ang iyong pagmamahal, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapatawad, ang iyong pagpapatawad, ang iyong masaganang awa, ang iyong masaganang awa, at kinikilala kita at kinikilala kita bilang aking Diyos. bilang aking Diyos. Ako'y maglilingkod sa iyo. Ako'y maglilingkod Ako'y sa'yo. mabubuhay para sa iyo. Ako'y mabubuhay para sa iyo. At ako'y susunod sa iyo. At ako'y susunod Habang sa'yo. ako'y nabubuhay, Habang ako'y nabubuhay, ang nais ko lang na gawin ang nais ko lang ay na paglingkuran ka, gawin ay ang paglingkuran mahalin ka, mahalin ka, at magtiwala sa iyo. at magtiwala sa iyo. Salamat po ng marami Salamat po sa ng buhay na marami. walang hanggan. Sa buhay na walang Ito po ang ating panalangin Ito po ang aking panalangin. sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Manatili tayong nakayuko, nakapikit. May I call on the communion elements, please? The handlers of the communion elements. Tayo po ay manalangin sa Panginoon habang nakayuko, nakapikit. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sapagkat sa araw na ito, pinaalala niyo ang napakahalaga na mensahe. And that is reconciliation. Salamat, Lord, sapagkat sinira mo ang lahat ng hadlang at pader sa pamagitan ng kamatayan ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, pagbububo ng kanyang dugo. Hayaan niyo po na sa aming pagpapartake sa Holy Communion, Father, lubusin mo ang aming kagalakan. Lubusin mo ang aming mga pagpapala. Iparanas mo ang mga himala sa amin. Idaloy mo ang kagalingan, Panginoon. By your stripes, we are healed. We claim it, Lord. We are healed. And thank you, O God, for not just forgiving our sins, for not just healing
our sicknesses. But thank you for the life that is full and meaningful. Isang buhay na makabuluhan, isang buhay na ganap. Pangunahan mo po kami sa aming pagpapartake sa Holy Communion. We remember what you did on that cross of Calvary. Romans 5:8 says, but God demonstrated His great love for each one of us, that while we were still sinners, He died for us. Salamat, Lord, for everything. Habang kami nabubuhay, hanggat kami may hininga, hindi namin kakalimutan ang mga bagay na ginawa mo. Isa sa pamuhay namin. At kami ay magbibigay ng dangal, nagbibigay ng karangalan, magbibigay kami ng kaluguran, magbibigay kami ng kasiyahan sa iyong puso. Ano man ang aming ginagawa. Bless these elements, Lord, that we are about to receive. And continue, O God, to release upon us from the crown of our heads to the soles of our feet all the benefits of the cross of Calvary. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen.